Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 11 to 17, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga not-pa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, sandali lang. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tandaan nyo palagi na wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Ano ba yun? Parang may something naman na. Naglaro kasi mga ano ko dito eh. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea. No? Kung ano yung mga bagay na maging aware, maging alert, at ng mga bagay na dapat maiwasan. Pero kung gusto niyo na positive lang, ang gusto niyo marinig, hindi itong energy na, hindi itong channel na ito. Ang para sa inyo. Okay, tingnan muna natin, no? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na maaring may mga ginagawa ka, na isang sitwasyon sa buhay mo na ikinasisiya mo, no? O may mga gusto kang gawin, o may mga ginagawa ka this time na it will be success. There's a victory and success. Ako na nakikita sa iyo, ang iba sa inyo is nandito kayo sa point na may paglayo or pag-iwas or pagtatapos na magaganap. You're starting or nandito ka sa point na may mga kasi there's a beginning of a journey happen into your life. Yun nga lang, iba sa inyo is maaring you're waiting pa o naghihintay pa, no, sa situation. Pero yung sitwasyon na yun is magiging okay kasi there's a new beginning happen into your life. So nakikita ko sa'yo dito. And may mga good news na parating sa'yo. Maaring may mga idea ako nakikita sa'yo na ipo-force mo na this time. Iba sa inyo, maaring may mga problema. Hindi ko alam kung anong problema, financial problem maybe sa iba, or pwede rin problema sa trabaho yung iba, no? Ako nakikita dito. Or merong tao na makapagbibigay sa'yo ng lungkot, or halimbawa may information, communication, ganyan, or ano man yan, or sino man yan, na maaari makapagbibigay sa'yo ng lungkot, o kaya is may kung sino man yan, basta there's a sadness eh. Hindi ko alam kasi iba-iba kasi kayo eh. Pwedeng iba sa trabaho, pwedeng iba sa mga tao na nakakausap nila, ganyan. Pwedeng iba sa inyo sa physical, pwedeng ganun. Kaya dito rin yung minsan siguro may mga nananakit sa'yo, sakit yung ulo mo, yung paa mo, ganyan. May mga bagay na nagiging on and off yung action mo sa nakikita ko dito, no, in some aspect of your life. May mga bagay ka daw na iniisip, kumbaga marami ka ring iniisip, maraming gumugulo sa isipan mo this time. May mga bagay na hindi ka makapagdesisyon. Siguro pwede nagdadalawang isip ka o kaya hindi ka makapagdesisyon. Maybe may mga difficult decision na hindi mo maharap or hindi mo pa madesisyonan or hindi mo pa ma-pursue this time. Sa iba ha, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng conflict sa isipan mo. Maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Mag-focus daw kayo sa may kumagat sa akin. Mag-focus daw kayo sa sign na binibigay sa inyo kasi nagbibigay daw sa iyo sa universe ng sign. Baka hindi mo daw nare-recognize. Pwede sa mga repeating numbers, pwedeng sa song, sa kaibigan, sa kakilala. Yun, may makikita ka daw. 6, 3, 8, 24, and 4. Meron tayong Cancer, Pisces, Virgo, Gemini, and Aries. Okay, Cancer. Sabay nagkamot si ate, no? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo yun nga, tulad ng sabi ko, is may sadness. O maaring sa iba is nagkakaroon lang kayo ng reflection from
the past situation, pwedeng ganun, or sa sitwasyon mo ngayon, pwedeng ganun, no? Ang nakita ko rin dito is may magtatapos sa buhay mo. There's a ending situation. Ako na nakikita sa iyo. May mga positivity happen into your life. Ay, iba dito, para nag-extend siya, no? Dito. So, iba dito is an extension. Kasi ang nakita ko sa iba dito, may mga pagkalito, tulad na sabi ko na, di ba, parang may nalilito. May mga doubt or worrying situation ako na nakikita in some aspect of your life. May mga unclarity situation, or maybe you're thinking about negativity, pwedeng sa iba ganun, or may mga pag-aalinlangan talaga, ano. And then also, sa iba is, meron daw na abundance na darating sa'yo. Positive yun, ibig sabihin, no? May darating daw na abundance darating sa'yo. Also, may pagtulong eh. Hindi ko lang alam kung ikaw yung tutulong or may tao na magbibigay ng tulong sa'yo. Or ikaw hihingi ka ng tulong. Parang ganun. Basta may pagtulong situation. There's a luck, growth, achievement, and abundance nga, tulad ng sabi ko. And then also, is, yung iba is, merong sakit. May taong may sakit. Hindi ko alam kung ikaw, or maybe a family, or maybe itong tao na to is malapit to sa'yo. Yan. May taong may sakit, or magkakasakit. Sana hindi ikaw. Diba? Or sana wala. Sana wala. But there's a illness. Ganyan. O kaya din lang yung pagod. Pwedeng ganun. Pwedeng sa iba ganun. Or nakakaramdam sa iba sa inyo ng depression, anxiety, or you feeling lost. Pwedeng, maraming klase ang loss Loss of trust, loss of money, loss of someone, loss of mga bagay o sitwasyon, o loss of something, pet, loss of kung sino man yan, pwedeng ganon. O, loss of yung parang hope, pwedeng ganon sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga transformation in some aspect of your life. May transformation na talaga, pagbabago. And then, ang nakikita ko rin dito is may tao na may nagkaka-crush sa'yo, or ikaw nagkaka-crush ka. Or pwede naman yung tao na yun is nawawalan siya ng pag-asa na sa tingin ko hindi ako magugustuhan nito ni Cancer, or maybe this is you kasi focus siya sa kanyang stability, sa family niya, sa pangarap niya. Pwedeng ganon, pwedeng siya yung ganung energy, di ba? Or maybe this is you. Yun ang nakikita ko dito. Merong affection ako na nakikita sa'yo. May bagong magsisimula. So, parang sabi, there's a rainbow after the rain. Parang, yan, there's a rainbow after the rain. May bagong simulang magaganap sa buhay mo. There's a freedom situation na ako nakikita sa iyo. Maaari din yung iba sa inyo is mas nagiging more on private kayo this time. Or talagang halimbawa gusto mo lang talaga na sometimes gusto mo lang nasa bahay ka, or maybe na mas komportable ka sa bahay, o kaya yung trabaho mo is nasa bahay, o kaya naman pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng ibang bansa, pupunta ka ng kalapit baryo, or uuwi ka may pag-uwi, no? Pwede ikaw yung uwi, kasi may travel din kasi ako nakikita. Yan, may mga pag-uwi. May sinasabing vehicles, mag-ingat kayo pagdating sa vehicles. Hindi man kayo ang nagda-drive, nakasakay man kayo, naglalakad man kayo, basta may gulong, or tsaka yung mga travel, mag-ingat kayo. Warning lang po ito mag-ingat kayo. Kasi there's something happen na hindi magiging maganda. No? Mag-pray kayo. Mag-pray talaga kayo as in. Yan. No? There's a distance. Hindi ko alam kung di-distance ka na with someone or with something, or someone is magkakaroon ng distance. No? Sa iba sa inyo. May movement ako na nakita sa iyo. Magkakaroon ng change of journey in some aspect of your life. Dito, baka kung ano man yan, basta kung anong travel or anong pagsakay man yan, mag-ingat kayo. Energy ni Cancer. Energy po niya. Okay.
Oh, puro pera oh, panalo. Pera, pera, pera. 7, 8, 9. Panalo. Ibig sabihin, there's a success situation into your life. Wow. Panalo. May matatapos sa'yo. May magtatapos sa'yo. And sa iba naman sa inyo, yes, nandito sa sitwasyon na you enjoy the reward of your success because sa effort na ibinigay mo. Nandun yung energy mo. Babalik yung confident mo, no? Sa nakikita ko dito. Yan. Nandun yung pagbabalik ng confidence. Sa nakikita ko rin sa'yo dito is you are patiently waiting with something. No? Siguro you have a manifestation o kaya meron kang mga sitwasyon na ginagawa na pinapahalagahan or iniingatan, pwede ngayon, this time, no? And you will achieve naman yan sa nakita ko dito. You are more on thinking about your stability and you are more on thinking about the future, tsaka sa mga valuable things into your life. Nandun yung energy mo is you're patiently waiting with something. Nagkakaroon ka ng mga pag-a-analyze or may mga progressing situation ako na nakikita sa'yo na maaring matagal na ito o or hinihintay mo na to ng matagal na and it will happen this time sa nakikita ko sa'yo dito, no? May mga pagtatapos na magaganap sa buhay mo. And sinasabi rin dito na yung energy na nakukuha ko sa'yo is pinapahalagahan mo yung mga tao o yung sitwasyon o yung mga pangyayari this time na meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya you're starting and you're beginning into your life this time, ano. May mga improvement happen into your life. Handin yung kasiyahan. Yan. Handin yung mga achievement, reward, abundance, success. Ako nakikita sa'yo. Kaya yung energy mo napaka-very maganda siya. It's very magnetic situation ito, no, kasi ito puro pera siya. Ganda no mo magiging comfortable life. Ang nakikita ko sa dito, handin yung feeling, yung nakakaramdam kasi iba sa inyo na parang feeling mo ang malaya ka. Hindi ko alam why, parang feeling mo ang laya mo, napaka very independent mo, basta malaya yung feelings na nakikita ko sa dito. Ganun. May mga paghihintay na mga result ako nakikita, pero you give your hard work. You're waiting for something growth sa dito, no, sa sitwasyon mo. Yung iba naman sa inyo is meron daw kayong parang may mga kina-admirean kayong pagkain, ganyan. Siguro mas more kayo kumakain this time ng mga vegetable, mas nagda-diet na kayo ngayon, o mas more kayo nagfo-focus sa health issue mo, pero pwedeng ganun sa iba. Ano parating kay Cancer? May kinahihiligang kainin. Ay, parating sa'yo. Parating po kay Cancer. Dumidikit kasi yung card sa kamay ko. Oh. Okay. Parating sa'yo. Parating sa'yo is tataha ka na daw ng bagong path sa buhay mo. Congrats kasi there's a new beginning, there's a new horizon happen into your life. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, parang babalik kang muli sa simula, from the zero. Nandun ka sa point na yon. O may mga sitwasyon na matatapos na sa buhay mo. No? And then also, parating sa'yo, may lalaki makikipag-usap sa'yo. Kakausapin ka niya. Pwedeng related yan sa trabaho mo, karelasyon mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, pwedeng ganun. Basta lalaki siya. May lalaki makipag-usap sa iyo. And then also, parating sa iyo, pagtatapos kasi nakikita ko sa iyo dito no? Parang lalaya ka sa isang sitwasyon mo sa buhay na maaring nagkaroon ng mga painful or hirap or disappointment or kung ano man yan. Yan. There's a freedom situation. Ako na nakikita sa iyo. And then parating sa iyo, iba sa inyo magiging very adventurous kayo ngayon eh. Siguro may mga bagong trabaho,
bagong adventurous ka na gagawin, may mga bagong action, o may mga bagong creative ka na gagawin this time. Pwedeng ganun. May mga positive motion ako na nakikita sa iyo, no? Yun ang parating sa iyo. Dito. Kumaga, also there's a change and a breakthrough para sa iba sa inyo. Pagkakaroon na level up, ganyan. Kumbaga, parang cellphone lang yan no? Yan, parang halimbawa, bubili ka ng iPhone 15, magiging iPhone 16 na siya, ganyan. Nagkakaroon ng innovation. Tingnan natin ang dapat iwasan. Dapat iwasan ni Cancer. Anong ibig sabihin? Okay, dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung mapanghinaan ka ng loob, no? Yan, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng clear mind and mental strength sa sarili mo na magduda ka sa sarili mo, isa yon, no? Iwasan mo yung mapanghinaan ng loob, magkaroon ng self-doubt, lack of confidence, yan, yung hindi ka makapag-focus, yung umiksi yung pasensya mo, iwasan mo rin. And then, iwasan mo din yung hindi ka magkaroon ng controlling when it comes sa sarili mo, kung saan man yan, sa salita mo man yan, sa mga bagay-bagay, kung saan yan, no? Sa mga action mo man yan. And then, iwasan mo yung makontrol ka ng situation, mamanipulate ka ng situation, yung mga ma-overwhelm ka, tapos maging chaos, diba? Iwasan mo rin yung mga tao na dishonest, yung mga tao na medyo hindi marunong tumupad sa pangako nila, o kaya yung mga rude person, iwasan mo yan, or being a rude, diba? Yung mga hindi magagandang salita, iwasan mo, or yung mga taong ganun, ha? Iwasan mo yung mga sinungaling, or magsinungaling. Sa nakita ko dito, no? Yan. Iwasan mo na gagawa ka ng isang bagay, o magdidesisyon, o mag-a-action, o kung ano man gagawin mo, na without purpose. Always have a purpose, okay? And yun ang palagi mong gagawin. Don't waste time in any situation na sayang kasi ang panahon. Sayang ang panahon at pagkakataon. Tandaan mo palagi, no? Huwag kang magpa-stuck or magpa-trap kung kanino man at kung saan man yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer. Love. Mag-ingat ka daw, sabi nung angels mo. Love. Tingnan natin. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, pagkatapos ng pagtatapos ng nakaraan, sabi dito, sa pagbabalik ng iyong energy, sumuli sa dati, maghintay ka lang, dahil may biglang tao na darating sa buhay mo, na gagawin niya ang lahat at ipaglalaban ka nito, sabi niya gano'n. Uy, may darating daw sa'yo. But you need to be very patient. Kumbaga, ibig sabihin, ibalik mo muna yung sarili mo sa dating ikaw. At ibibigay niya sa'yo at the right time. Biglaan. Itong tao na to. Pwedeng makikilala mo siya by the parties, may mga events, ganyan. By the friend, or pwede din na kasama sa trabaho. Halimbawa, yung kakilala ng kasama ng trabaho, kasamahan mo, kakilala mo, friend mo, kakilala niya, pwedeng ganun. Basta bigla mo lang daw siyang makikilala. Bigla lang siyang susulpot. But, sinasabi ko sa'yo, maging patient ka. At pag naibalik mo na yung sarili mo sa dating ikaw, at hindi ka magmamadali, darating siyang bigla. Yun.
And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nito, oo kasi hindi talaga naging matatag yung relationship na to, no? Ang nakita ko kasi dito is isa lang sa inyo ang mas gusto niya na umayon sa kanya, yung karelasyon. Kumbaga, gusto mo ko, suportahan mo ko, dyan ka lang, nandun ka sa point. Naaring isa sa inyo is may boundary din. Hindi naging ganun ka open yung isa sa inyo, no? Nagkaroon ng mga struggle situation kasi dumating talaga yung paghihiwalay. Maaaring isa sa inyo nagkaroon ng awakening o nahando na awakening pero nahandito pa rin yung isa na nahatak pa rin siya ng relationship. They still reminiscing the past or this relationship na i-miss or naaalala niya talaga to. Maaring handun tong tao na to na nagkakaroon lang siya ng controlling when it comes sa sarili niya na hindi siya naaapektuhan o hindi siya naapektuhan pero nagkakaroon siya ng pagkokontrol. By the week, ang nakikita ko dito, maaring kakausapin ka nitong tao na to kasi gusto niya ng getting together. Kakausapin or makaka-receive ka sa kanya information or communication or text message. Ganun ang nakikita ko ha. Gusto niya ng apology. Maybe ikaw ito or siya ha. Yun, gusto niya ng getting together dito. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, nagiging on and off yung action nitong tao na to eh. Still holding pa naman niya yung relationship. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, they feel pain and feel broke dito sa sitwasyon na no. Nagkakaroon siya ng pagdadalawang isip. Pwedeng halimbawa, this week ay next week na lang, ay sa next month na lang, pwedeng nandun siya sa point na yon. So nakikita ko dito, baka tumagal pa to ng 3 to 4 pa. Wag naman sana weeks or months to, ganun. Ang nakikita ko dito, no? And then also, sa mga magkakarelasyon naman, pwede rin kasi na isa sa inyo is nagiging busy pagdating sa relationship. Busy siya sa work niya, ikaw busy ka sa work mo, kung sino man sa inyo. Maari na yun yung nagiging problema when it comes sa connection na ito, no? Kaya nagkakaroon din ng boundary. Kaya nagkakaroon ng lamat. Ang nakikita, anak. Hindi pwede. Yun. Kaya mag-ingat kayo. Maari na rin kasi may mga lamat na rin yung iba, no? Pagdating sa relasyon na to, maaring nagkakaroon na ng lamat. But you need to be aware pa rin dito sa relationship. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, don't manifest lang, no? Kumbaga, kailangan kasi dito is may mag-a-action pagdating sa relationship. You need to put effort. Mas maganda naman talaga pareho kayo mag-put effort dito. Yun nga lang, paano kung isa lang ang magbibigay ng effort para hindi mabuwag yung relationship, diba? Ang hirap din naman, parang hindi mo na pala alam, ikaw na lang pala yung naiiwan, diba? But you need to be aware daw ang sinasabi dito, no? Magkaroon ka ng controlling or you need to use your wisdom when it comes sa mga magpapasya sa relasyon. Isa sa inyo nagiging controller or yung napapasunod siya ng karelasyon sa iba sa inyo. Yung isa dito, ano, ginagawa niya ang lahat, no, para sa relationship na ito. May dalawa kasi ako nakikitang tao, hindi ko alam, sana hindi lahat is by third party, no, pero may nakikita kasi ako dito na taong sakim at makasarili dito. Mahaba ang pasensya ng isa sa inyo, kasi ginagawa niyang lahat para sa relationship. Pero may worrying, yung iba, no, parang nagwo-worry when it comes dito sa relationship na ito. Tingnan natin ang iyong money. Money po. May may nakikita ako na pag-uwi. May pag-uwi or coming home, pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, probinsya, or kalapit baryo, or someone, no? May pag-uwi galing ibang bansa, probinsya, kalapit baryo, pwede ganun. May getting together, family unity reunion, close relationship, pwedeng ganun, or may mga celebration, ako nakikita. You will enjoy the fruit of your labor daw and success, and also is, hindi ko lang alam if this is a wedding or may makapag-uusapan related to a wedding or may pupuntahang wedding, pwedeng ganun sa iba. May mga surprise parties and events sa iba. Sa iba dito siya community or a teamwork, no? Iba naman sa inyo is pagbabalik ng pride. Yan, may mga success, prosperity, and stability is coming. Congrats. Anak, baba nga muna kayo. Sabi ko.
Kasi kanina pa sila nagpupupo, hindi nyo napansin, para kanina pa ako nagpupunas. Minsan nakadikit pa sa kamay ko kanina, ano ba yun? Uy, may pagtahak ng bagong direksyon sa iba sa inyo. Congrats. May nakikita akong tao, 3 hanggang 4 na tao, pwedeng pangatlo ka dun, or pang-apat ka dun. May celebration. Either may mga magchichill-chill, or mag-aaya, either a friend, pwedeng ganun, or may mga gathering, happy gathering situation, may mga collaboration, may receiving eh. Hindi ko alam in what way eh. Pwedeng may marireceive ka, or you will give something sa ibang tao, pwedeng ganun, o may sharing situation. Yan. Money. Aba, yung iba sa inyo makakarating kayo ng ibang bansa. May travel ako sa inyo. May travel ako sa inyo. May travel. Bakit ganito yung card? Okay. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo, yung iba sa inyo parang may naghihintay. Tapos sabihin, oo ate, hinintay ko yung sahod ko eh. Yan. Pero may hinihintay daw kayo pagdating sa money mo. Iba na parang naghihintay. Yung iba naman daw dito is maaring may taong tumutulong sa'yo pagdating sa finances or financial. Or maybe ikaw ito, may taong hihingi sa'yo ng tulong pagdating sa pera. Ganun, ang nakikita ko dito. Sa pera mo, ate, magsasucess ba? When it comes sa money mo kasi, it's up to you to make it happen. Ibig sabihin, nasa action mo. No? Ang kailangan lang dito is, kailangan mo mag-action. Depende to sa action mo. Pero iba sa inyo, magsasucess kayo sa ibang bansa. Hindi ko naman alam naman lahat kayo pumunta ng ibang bansa, di ba? Ang labo naman. Pero yung iba sa inyo, kung hindi kayo makakapunta ng ibang bansa, meron daw kayong gagawing isang action sa buhay mo na ikaw parang ikaw yung magiging leader. Ganon. Ikaw yung magli-lead or ikaw yung magiging leader or ikaw yung magmamanage. Parang ganon. Sa nakita ko dito. Yun. Halimbawa, pumasok ka sa isang trabaho, di ba? Papasok ka, syempre, hindi ka pa naman magiging leader dun eh. Di ba? There's a possibility na pwede ka maging leader. Ganyan. O kaya kung may mga businesses na kayo, businesses, ang dami. Business, malaki man o maliit yan. Yun yung ikakaunlad nyo. Yun ang sabi dito. Sa money, okay naman eh. Kasi andito naman yung nabibili mo naman yung gusto mo, nakakain ka naman ng 3 times to 2 times a day. Yun. Okay naman siya. There's a wealth naman. There's a success and abundance. And also there's a reward coming pagdating sa pera. Trabaho or pera. Advice. Devil! Ala. Huling-huli na lang. Okay. Mamaya ni advice ha. Dito sa sitwasyon mo, magkakaroon ng pagbabago. May malalaman yung katotohanan. May travel, ano? Okay. Merong masakit magsalita? Sana hindi ikaw to, no? Dito sa sitwasyon mo, may taong masakit magsalita. Kasi masasaktan ka sa kanya. Alam mo yung parang, mawawalan ka ng confident sa kanya para mapanghihinaan ka ng loob, or pwedeng news ito, pwedeng itong tao na to direct to the point talaga siya at masakit talaga siyang magsalita, pwedeng ganun. Yan, parang magkakaroon ka tuloy ng, parang hindi ko alam kung i-let down ka niya or magkakaroon ka ng pagdududa sa kakayahan mo, or maybe siya is may pagdududa siya sa kakayahan mo, pwedeng ganun. Or isa siya sa magiging distraction mo, kumbaga. May taong ganun. Ako nakikita ko. Kumbaga, wag ka magpapadistract dito, ha? Alam mo naman mga tao, di ba? Sana hindi rin ikaw to. Mag-ingat ka. Okay, when it comes sa advice,
this is a time na wag ka talaga mapanghihinaan ng loob. Kung ano man yung mga maganap o mangyari sa buhay mo, no? Wag mong pagdududahan yung sarili mo o yung kakayahan mo. Wag mong iisipin na baka nga hindi pa dapat, baka nga hindi nga, baka nga ganito, baka hindi. No, no. Lahat ng tao is may kakayahan as long as you are more on focusing, no? As more, hindi kasi lahat minamadali kasi ano. You need to be patient din kasi sa mga bagay-bagay. Kasi pag oras mo na, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kumbaga kanya-kanya lang 'yan eh. Kung sila okay na sila sa buhay nila, this time yung sa'yo hindi pa, yung darating time na para sa iyo. Ganun 'yon. No? And then also, strength, habaan mo yung pasensya mo, focus lang and control, ang sinasabi dito. May mga bagay na alisin mo yung limiting beliefs mo sa buhay mo kasi kayang-kaya mo sila or kayang-kaya mo magtagumpay sa buhay. And then also, is free yourself in any situation of life. If you have a bad habit or yung mga toxic person, toxic relationship, toxic situation, umalis ka doon para mas gumaang yung energy mo at mas pumasok yung blessing sa'yo. And then, syempre, yung mga dapat i-release, kinakalan, i-let go, ikat at ikat. You need to see the fact of the situation before ka magsalita, mag-action, mag-desisyon, or mag-movement. No? Ang sinasabi dito, gamitin mo yung utak mo, or yung intelligence mo, or your wisdom, done to your heart this time. No, hindi ko sinasabi na mang-api ka. Sinasabi ko lang sa iyo is maging gamitin mo yung ano mo. Diba sabi ko naman sa inyo palagi na if the emotions is high, intelligence is low. Ingat lang palagi ano. And yun, give an effort and hard work in any situation in life. Trust your intuition and revert, no? May mga revert mangyayari sa buhay mo and may mga exciting opportunity pa daw na darating sa iyo in the future. Yan. You are truly blessed ni universe. Kaya be grounded na, maging grounded ka and palagi ka magpapasalamat sa mga pagsubok na dumadating sa iyo kasi binibigay niya yung pagsubok na yun kasi para maging matatag ka sa buhay. Arigato namasay, God bless.